Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, mga kabunyog, sa isang banda, nakatulong din na nabuwag yung unit team eh. Nakatulong din na nabuwag yung unit team, sa totoo lang. Bakit nakatulong na nabuwag yung unit team? Kung ang unit team ay intact yung unit team na yan, papakisamahan ng Marcos ang Duterte. Papakisamahan. Siyempre, kung intact pa, buo pa yung unit team, ang mga hihilingin ni Sara, pagbibigyan ng administrasyon. Pagbibigyan ni PBBM, siyempre magkaalyado pa sila eh. Oh, 'di ba? Oh. Kaya ano 'yan, sa isang banda rin maganda rin na nabuwag yung unit team. Bakit? Sa tingin niyo ba kung yung alyansa ng unit team ay intact pa, hindi yan nabuwag, madadala sa ICC si Duterte? Hindi. Hindi madadala sa ICC si Duterte. Ha? Kasi siyempre, kung maayos pa ang pagsasama ng Duterte at Marcos, kahit hindi close si PBBM kay Digong, kay Sara na lang. Siyempre, hindi isusurrender ni Marcos si Duterte sa ICC kung ang pagsasama nila Sara ay intact pa o maayos pa. Kaya nakatulong din na nabuwag yung unit team. Nakatulong din na nabuwag. Di ba? Isa pa. Nakatulong din yung pagbuwag ng unit team na nabawasan ang korupsyon. Bakit? Bakit nakatulong na bawasan ang korupsyon? Ay tingnan nyo, noong 2022 at 2023, maayos pa ang relasyon ni PBBM at ni Sara. Okay? O tingnan nyo, pag-upo pa lang nila June 30, si Sara Duterte, dinaan lang sa lambing-lambing. Yung pinag-uusapan natin ngayon na confidential funds, nilambing lang niya ni Sara Duterte si PBBM. Sumulat lang si Sara kay PBBM, humihingi ng pondo. 2022 pa yan kauupo pa lang nila. Sumulat kaagad si Sara. Pinagbigyan naman ni PBBM, pinadalhan ng 125 million. Kaya lang, naipadala kay Sara, December 13, ilang araw na lang bago matapos ang taon. Inubos ni Sara, 11 days. So, noong 2023, maayos pa ang relasyon ni PBBM, ng Duterte at ng Marcos. Anong ginawa ni Sara? Magkanong budget ang hiningi niya? Sa OBP lang 2.3 billion. Binigyan pa siya humingi pa siya ng confidential funds. Ang binigay sa kanya, 500 million. Pati DepEd, binigyan pa ng confidential funds, 112 million. Imagine niyo yan. Bakit binigyan si Sara ng ganon? Kasi, kailangan mong pakisamahan si Sara kasi alyado pa yan ng administrasyon. Kahit si Romualdez, hindi pa magkaaway sa kasi Sara nung panahon na yan. Kaya, yung Kongreso, binigay yung gusto ni Sara. 2.3 billion na budget ng OBP, 500 million na confidential funds ng OBP, 112 million na confidential funds ng OBP. Ngayon, imagine niyo kung 2024, 2025, 2026, nandyan pa rin ang unit team, hindi titigil si Sara. Lalong palaki ng palaki ang budget niya na hihingin. Lalong palaki ng palaki. Siguro ubos ang pera natin. Di ba? Kaya sa totoo lang, nung mga sumunod na taon, wala nang confidential fund si Sara. Hindi na hawak niya ang DepEd. Yung OBP niya, binibigay sa kanyang budget, hindi na tulad nung dati. Dati 2.3 billion. So nakatipid tayo kay Sara Duterte, nakatipid. Hindi na ganun kalaki ang hawak na pera ni Sara Duterte. Pero kung yung alyansa ng unit team ay hindi nabuwag, hindi nasira, maayos, ay syempre obligado yan pag humingi si Sara, pagbibigyan. Ay swapang pa naman. Swapang pa naman si Sara. Hindi lang siyempre si Sara. Siyempre pag humingi sila Baste, pag humingi sila Pulong sa Davao, pagbibigyan din. Di ba? Di ba mga kabunyog Kaya sa totoo lang, God works in mysterious ways talaga eh.
nakatulong na yung na yung samahan ng Uniteam ay nasira, 'di ba? Oh, at least nasira yung samahan ng Uniteam. Dahil nasira yung samahan ng Uniteam, yung kung intact pa kasi yung samahan na yan, kung intact yan, hihingi si Sara ng malaking budget. Ha? Kaya 'di ba, yung pinag-uusapan natin ditong confidential funds, anong taon 'yan? 2022 at saka 2023. Panahon na 'yan, maayos pa ang samahan ng Duterte at ng Marcos. Pero nung 2024 wala na, buwag na yung Uniteam, wala nang masyadong budget si Duterte, si Sara. Oh, nakatipid ng pera ang bayan. Si PBBM kasi masyadong mabait. Pag hihingi si Sara, pagbibigyan yan. Sige, pagbigyan nyo. Ano yan? Ano yun? Aliado naman natin yan eh. Ganun naman si PBBM. Di ba? Kahit si Romualdez, pag sinabi ni si PBBM, bigyan nyo si Sara kung anong hinihingi niya. Oh, di ba? Pero nung nag-away na ang Duterte at Marcos, wala na. Siyempre, ang ibibigay na lang na budget sa Office of the Vice President, yung yung kailangan na budget, katulad na lang ni Lenny. Oh, di ba? Kaya sa totoo lang, ang sinasabi ko, nakatulong din yung away ng yung nahati yung Duterte at saka yung Marcos. Kasi makikita mo imagine niyo, yung kinikwento ni Sandro Marcos, hindi pa nga nananalo si PBBM, grabe na ang demand ng Marcos. O di ba? Imagine niyo, halos lahat ng posisyon, key positions, gusto nila sila. Oh, nung manalo ang Uniteam, agad-agad si Sara humingi ng confidential funds kay PBBM, 2022 pa lang yan. 2023, humingi na naman siya ng napakalaking budget sa OBP, 2.3 billion. Humingi rin ng confidential funds, 500 million. Ang DepEd, may confidential funds din, 112 million. Kaya lang, nung nag-away na, nahati na yung Uniteam, wala na. O, di nakatulong, nakatulong yung pagkakahati ng Uniteam para mabawasan ang korupsyon. Bakit nakatulong na mabawasan ang korupsyon? Ay kung hindi magkaaway ang Duterte at Marcos, bibigyan pa rin ng malaking alokasyon ng pondo ang Duterte. Kahit si Pulong, hihingi yan ng malaki. Kahit si Baste, hihingi yan para sa Davao. Di ba? Oh, tama po kayo. Kahit sa DepEd, ang laki ng budget na hiningi ni Sara. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang kwento ni Sandro Marcos ay reality ng politika. Kaya nga sabi ni Sandro Marcos, yung pagkakahati ng Uniteam, nakita niya na daw yan, mangyayari talaga. Kasi grabe yung power struggle sa administrasyon ng kanyang ama. Talagang ang plano ng Duterte, hawakan sa liig si PBBM. Mabuti na lang, nanindigan si PBBM. Mabuti na lang, nabuwag yung alyansa ng Uniteam. Talagang God works in mysterious ways. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.